In this video, we'll hear from a variety of perspectives on ethical challenges posed by social media and technology. Different voices will shed light on how these platforms amplify some views while limiting others, and how the intersection of privacy, visibility, and data collection affects our digital experience. Good day, everyone. I am Judy Maurice H. Vega. Today, we are here at Dunkin' Donuts, Silay City to conduct a small interview regarding ethics and social media. So, ari kita subong upod si Jude. So, kabalo ka kung ano ang media technology. Para simo, ang media technology nagapabaskog bala sang opinion sang iban nga creator compared sa iban? Para sa ako, oo. Kaya kung paminsaro mo gid, ang creator nasa diba damo sa followers. So, ang mga followers na siyempre kilala nasa sa mga followers, meaning damo nasa namin nakakilala sa iya. So, kung magambal sa mga opinions siya or kung ano man da, may man chance nga siyempre mapati sila kay siyempre may ano man aguro nga bias sila sa iya kay siyempre ga-follow sila sa creator mo. Actually, ang amo ni siya nga phenomenon, ging discuss ni sa sang isa ka philosopher nga si Don Ide. Ging discuss yan nga phenomenon gakatabo ni siya ka-amplify ang iban nga opinions ang iban nga creator sa iban kitungod sa algorithms man. Kabalo ka nung algorithms? Oh. So, ang algorithms, amo ni siya ang pa-filter or ga-calibrate sa kung ano ang ma-view sang viewer sa ilang mga social media consumption, kumbaga. So, amo na siya ang ginarelate ang social media kag sa consumption pagit kag sa media, information and dissemination sa public. So, para simo, naintindihan mo man bala kung ano ang pag-relate sang amo ning nga topic sa kung paano mag-consume ang mga tao sang information. Oh. So, amo na siya for this interview. Thank you. So, good afternoon. So, ari ko subong sa Talisay City Public Plaza. I am Gerald Batinas, isa ka student sa for JECAT or Ethics. So, ari ko subong po si Tita. Tata lang. Tita Tata. So, may pamangkot ako sa imong tita. So, anong nabalaan mo or ano ang imong ginapinsar na responsibilidad sa isa ka social media content creator sa pag-mold or sa pag-shape sa public opinion? For me, siguro, as a responsibility nila nga maghatag sila sa mayong ma-influence kag palag content nga maghatag sa mga kabataan sa mayo nga education nga makapulot sila na sang mayo nga pagtatasan ba sa ka content creator. Okay, so ga-agree ko sa imong tita. Kag actually, sa amon nga na-discuss sa amon nga klase sa ethics, so may dako gid nga responsibilidad ang mga social media creators kay bilang tao sa sini nga modern nga times, dako na gid nga part sa aton nga kabuhi ang social media or technology to be precise. So kag bilang content creators mayroon sila responsibilidad sa pag-share sa responsibly sa mga information such that may hindi sila makapanghalit sa tao, hindi sila maka-spread sa misinformation. Kay kung basihan mo ang algorithms sa social media, ga-create lang din na siya sa echo chamber, chaos. Na kung sa din ang gusto mo patihan, doon mo lang po lang i-feed niya na i-feed. So that, ang may responsibilidad din ang social media content creators na maghatag din sa information na tsakto, kaglayo sa misinformation such that makabulig yun sa aton na public opinion. So, ga-agree ka man, tita? Yes, agree. So, thank you so much dito sa mga time. You're welcome. Sa inyo nga tanan, ako gali si Kay, kag subong ari kita sa Barangay Balaring, Silay City para i-share sa iban nga mga tawo ang aton nga natun-an about sa ethics, specifically about sa philosopher nga si Don Eddy. So subong upod ko dire si Sir Frank. So kay Sir Frank naton subong i-share kung ano aton nga mga natun-an about kay philosopher Don Eddy. So sir, before kita magsugod, may ara ko anay pamangkot. Ikaw bala nagapati nga sa social media may ara inequalities. May ara nga makashare, may ara man iban nga hindi makashare sa ilang mga insights kag ilang mga opinions. Tanan makashare. Pero regarding sa ginatawag nga social media, sila ginakolek man na nila kundi ang pinakamayo mo. Kaya ang aton nga lugar is democratic country, tanan may rights nga magambal kung anong kuluyag nila. To amo na siling ko simo,
sa social media ginakulik nila ang pinaka the best kag ang pinaka mayo para sa atong mga gobyerno. Itanan makita na nila mo kung ano ang nagakabagay sa ina nga mga butang. So, mo lang na, sir. So, kanami isang insights ni Sir Frank Nos. And actually, ang iyang mga sabat is in line gid sa philosophies ni Don Eddie. So, sir, ang kay Don Eddie, ang iya gid nga philosophy na focus gina sa technology. So, mayroon na siya few insights nga naka-highlight. First is that ang technology may ara na sa big impact gid sa aton nga life. It could be nga positive, makamayo sa aton, or it could be nga makalain sa aton. Actually, nara-na-state sa inyo nga the possibility nga sa ulihit ang technology, mabayluhan niya gid ang aton nga way of living or ang humanity. Also, mayara man no, same man sa imo sir nga ang technology ko no, gaka-filter out ya ang aton nga mga ginapang share, especially sa social media. So pareho sa ginhambal ni sir, ang mga mayo lang most of the time ang makita naton. And sometimes, ang amo na, may tendency nga makashare ta misinformation, kayang iban, makashare lang sa mayo even though wala na verify, ang mga gakabaton sang iban nga mga social media users. Afternoon, so I am Francine and ay kasubong sa housing, Kamon nga barangay. And na-meet ko ang isa ka school student nga aton nga istorya ko today. Ano yung pangalan? Jessica Mana. So ano ka na nga grade sa Grade 9. So, anong mo mahambal about sa pag-share sa mga tao sa social media pero ang iban nakabatian, walang iba naman niya hindi? Para sa ako nang niyara gid times nagkakatabo ang amo na nga sitwasyon kay like parehas ang iban nga mga tao na ang ilang mga opinion nga ginahatag gina-share nila sa social media wala gakabatian o wala ginapamatian sang iban nga tao, unlike sa mga sikat na o mga known nga mga tao nga sa social media ginapamatian gid ang ilang opinion. Well, in sakto gid man na siya. So may ara gid ya iban nga like para sa mga influencers, sa mga vloggers nga if idol kaya sa amo ni nga tao pamatian ka gid siya. Pero if do ka hindi ka man sikat, kumbaga sino ka gid para pamatian. And kung ang imo bala opinion bala dapat gid man nila pamatian. Mayong aga sa tanan, ako gali si Rex Elang Andre, ari kita subong sa Barangay Ilopez para mag-interview parte sa filosofiya ni Don Eddie sa social media. Ano sa imo ang ethical nga responsibilidad sa mga nagitimo sa media sa paghulma sang opinion sang publiko? Para sa akon, ang mga social media creator or content creators dapat hindi magkalakta sa fake news kay tungod ang mga tao nagkapati kung anong makita nila online. Sakto na. Sunod gani kay Don Eddie, isa na sa ka-pilosopo sa teknolohiya, nga kundiin ang media kuno hindi lang media basta gamit. Isa ina sa maka-influensya sa pagtuo ta or sa pagpatita sa kalibutan. Isa man na sa naga-control sang aton nga desisyon sa mga opinion sang iba nga tao. So gina-control gid gali ang aton nga pag-copy? And hindi man gid pag-control, pero do gina-influensyahan niya lang gid ang aton nga pagpati. Nga kundiin pares na sa social media nang mahatag sila sa isa ka content nga kundiin one-sided lang gid balayahaw nang do ara lang sa isa ka part nga kundiin may posibilidad nga patihan ina sang mga tao nga kundiin do amo lang ginang ilang nga patihan. So amo na gani nga kinahanglan nila maging responsable sa ilang nga mga ginapang post sa social media. So based on our interview, we can see nga ang aton nga kada respondents or ang mga interviewee is knowledgeable sang mechanics ka social media. Aware sila kung paano at times may inequalities nag-happen, especially sa mga interviewees na may social media and especially sa mga students. And similar ilang responses and similar sila sa part nga gin-example nila ang power ka mga people nga damo followers or ang mga power ka people nga may social media compared sa wala. Okay, so ang insights ko naman yung nakuha sa akong naging interview, no? So, is that
yes, ang rampant kaya ako nung mayor kaya nga gaka-silence ang voice ang iban tungod nga gina-prioritize bala sa algorithm ang voice ang mga mas mga influencer nga mga tao. So true kaya nga gina-silence kinang iban nga voice ang iban nga tao. Indeed, this activity reminds us to be more responsible and accurate in sending or relaying informations in social media. So our Street Ethics project explored Don Edes' ideas and media's impact. We asked, does media amplify or silence voices, and what are media creators' responsibilities? People had mixed views. Some said media amplifies marginalized voices, and others said it favors dominant ones. Many cited algorithms and corporate control. Others highlighted independent media's role. Ethics was key. Media creators must promote truth and fairness while avoiding bias and misinformation. Don Edes' ideas confirm media is not neutral. It reflects creators' values. Society must push for ethical media. Media has pros and cons, and our interviews showed why ethics matter. Thank you. So, throughout this Street Ethics project, mas naintindi ko ang concept ni Ide nga ang cyborg wherein hindi separate beings ang human kag technology, because as you can see and as you can see on our respondents, technology or social media really shapes how we interact and do our roles in our society.